Ando na nila ni Listro ang hearing. Nanduduwag ba? Natatakot ba? Ay, alamin natin. Alo, inabando na nila ni Listro ang hearing. Nanduduwag ba? Natatakot ba? Ay, alamin natin. Ayan na. So ito na po ngayon. Mag-music muna tayo habang hindi tayo magano. Habang nag-antay pa tayo ng ating pang-vlog. So ito na po ngayon. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay? Patuloy natin yung isa pang musika ko. Sa dulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo may gawa't paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Kung dumating man ang bagyo, nandun ka pa rin. Hindi takot humarap sa dapat panindigan. At kung tanungin nila sino ang aasahan, ang sagot ko palagi, ikaw ang una riyan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago.
Okay? Patutugin din natin ang ating isang kwan habang nandiyan pa tayo ng audience. Ito pa, patugtugin natin ang ating national anthem. Ano ba? Ilagay mo lang siya. Saan ka bumili? Kanto tindahan dyan, Sige. palabas. Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata nagutom ng mo. tao. Akala ko chicheria. Para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, sa taong bayan nagtatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Okay. Pag-usapan natin, no? Pag-usapan natin ng fake news. Kasi si Nes Solarbal, as usual, fake news. Alam mo, Nes, yung mga ganon, mga salita, yan ang depensa ng mga wala na magagamit ebidensya.
Sasagutin mo ng fake news. Ay, may isang fake news, no? Pero ikakwento ko muna. May ihambing ako, Engineer Ian Ortega de la Cruz. Magandang gabi. Magandang gabi din kay Felixberto Mangada, Daddy Bert. Si Ruel Perto Portillano. Magandang gabi. Alam mo, sa amin, sa Sultan Kudarat Province, ang aming gobernador doon ay isang Muslim. Pero yung probinsya po ay 70% Christian ang nakatira. Pero bakit Muslim ang gobernador? Kasi magaling ang Muslim na ito. Mula pa sa lulo niya, hanggang sobrang galing. Akalain mo, Engineer Ayan, ang gobernador namin sa Sultan Kudarat Province. Yan po ang gobernador namin na kung saan may malaki kaming ospital doon. Ang ospital namin doon walang cashier. Ibig po sabihin, walang bayad-bayad mga kahit sinong taga-probinsya. Kahit labas pa ng probinsya, basta maisugod lang doon sa ospital na yung walang bayad, kahit piso. Kaya nga wala ng cashier, hindi na kailangan ng cashier. Yan po ang ospital sa Sultan Kudarat Provincial Hospital. Kaya palakpakan kay Dato Paksali Jr. Magaling ka talaga. Bilib ako sa iyo. At saka ginawa pa niya, ayaw niya mawalan kasi ng doktor ang ospital Engineer Ayan de la Cruz. Kaya meron kaming State University doon, Sultan Kudarat State University. Ang ginawa niya, libre ang lahat ng mga bata na mag-aral ng pagka-doktor. Libre din ang lahat ng bata na kung gusto mag-aral ng pagka-abogado. Libre lahat. Ganun po yung gobernador namin doon. Bata pa yan, siguro mga 29 years old. Grabe. Graduate ng Lasal, kaya matalino. So anyway, kinikwento ko lang yan, Engineer Ayan de la Cruz. Kasi kinukumpara ko, nakinig ako sa live stream ni Daddy Bert. Yung ospital pala ng Muntinlupa, yung Usmon, yun yung pong ospital na walang doktor. Namamatay lang mga taga-Muntilipinyo na nagsusugod ng kanilang pasyente. Ay nako, walang doktor, nanghihiram lang ng doktor sa Asian Hospital. Naku, nakakahiya kayo. Mayor Rafi Biason? Rafi Biason. Rafi, mga Rafi talaga, mga pangit pangalan, pangit ugali. Rafi Tolpo, Rafi Biason. Congressman Jamie Persinete. Ano ba yan, ospital nyo, walang doktor? Grabe kayo. Namamatay pasyente dahil walang doktor. Pero may ospital. Alam mo, ang problema natin sa ngayon, mga kaibigan ko, kababayan, mahilig mangako ang mga politiko Duarte. Patayo ospital dito, ospital doon. Sa Zamboanga, ang dami nila super clinic. Daming pinatayo si Dalipi. Wala namang doktor, walang nurse. Ano gagawin mo? Ang mga doktor natin na kapag tapos dito, yung iba, andito, yung iba umalis papuntang abroad. Ganon din mga nurses natin. Bakit? Walang buhay dito eh. Kaya, lahat tayo bawal magkasakit. Alagaan na lang natin ang ating katawan sa magandang pagkain. Ako hindi na ko uminom ngayon ng tinatawag na maintenance. Unang-una, wala ka ng pambili ng maintenance. Maintenance mo dapat kasi usual sa mga senior citizen gaya ko, dapat merong Lipitor o di kaya Losartan. Tapos meron pang kahit ang pinakamura, yung Crimil S. Crimil S hindi, yung yung pang anti-sugar. Ano ba yung nakalimutan kong pangalan? Mumurahin na gamot lang yan. Ngayon, Engineer Ayan de la Cruz, nagbago na ko. Ang maintenance ko ngayon araw-araw ay kakain na ako ng dahon ng saluyot is kada araw isang cup. Yan lang. Wala na ko pambili. Hirap ng bayan. Hindi lang bayan, pati ako. Sabi ni Engineer Ayan Ortega de la Cruz, sabi niya, politicized ang ospital ng Muntinlupa. Kailangan pa ng mercy from politicians bago ka asikasuhin patay na pasyente.
bago malapatan ang unang itatanong sa iyo, meron ka bang referral letter? Yan ngayon, Dr. Toto. Oh, yan ngayon, referral letter. So ngayon, dapat pagpunta mo, pag sinugod ka sa ospital ng Muntinlupa, magdadala ka ng kung Katoliko ka, magdala ka ng rosaryo, magdala ka ng mga imahe ng Virgin Mary, Our Lady of Perpetual Help, para pagdating mo sa ospital, may help ka na kahit na tulong. Kasi walang doktor eh. Yan ang ospital na maniningil pa, wala pang doktor. Narinig ko, ang doktor, manghiram pa doon si Asian Hospital. Ang sama naman yung inyong ospital dyan, Mayor Rafi Biason. So anyway, punta tayo dito kay mga prosecutor, si Luistro, si Ridon, si Atty. Rene Luisco, kasama nila si Dilema, kasama nila si Atty. Lon Nakapunan na hindi pa nanalo ng kaso laban sa akin. Dalang beses kami nagharap, talo siya lahat. Akala mo, yabang. May ugali yan. Kapag nakita niya na medyo mahina ang kaso ng kliyente niya, iniiwanan niya, nag-file kagad ng motion to withdraw. Ganun ang ginawa niya sa akin, nag-motion to withdraw kagad. Ang pumalit na abogado, si kaibigan ko si Atty. Vel Villamor. Oh. Ito si Nesolar Val. Wala kang ibang depensa, pero magsalita ka lang, fake news. Wala kang nga basihan para kung fake news to hindi. Kwento-kwento ka pa ng fake news. O ito, pakinggan natin ang nangyari po kanina. Ang nangyari kanina sa pre-trial conference. Alam mo yung nangyari kanina po, yung tinatawag naming marking, pre-marking, magmamarka ng ano bang dokumento nyo? Yan, mamarka natin. Exhibit 1. Kung sa kay Sara, Exhibit 1. Kung sa kay Luistro, Exhibit A. Dami-dami. Ang dami-dami daw. Umabot por libo-libo. Paano matatapos yan? Tapos, ang ginawa nitong nila ni Luistro, nag-akusa pa na ang mga defense team ang wala. Kabaliktaran. Siya, lumalis na maga, inabando na, iniwan ang mga private prosecutors. Mga ugok ka talaga. Pakinggan natin ang interview sa mga defense lawyer ni Sara Duterte. Sara Duterte. Yeah. Diyan lang Ipasok muna natin ang interview. Ito po yung interview ng UNTV, yung DZER sa mga abogado ni Sara. The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the O exhibit. sila daw ang mga private prosecutor na pinagmamayabang nyo nawala. Hindi dumalo. At kulang sila sa tao para umatindi sa pagmamarka ng ebidensya. Anong klase? Tapos ang dami-dami pang ebidensya na pamarkahan. O pakinggan mo na ang abogado ni Sara na mabata pa. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luistro ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. Hindi na pa-participate buong araw si Luistro. Luistro, ano ka ba? Pagka nang yabang-yabang nyo kumaso, hindi ka naman pa-participate. So they just appear in the morning and then they leave and then they... appear in the morning tapos leave. Inabandona mo yung kaso mo. Ano, Luistro? Inabandona mo kaso mo? Bakit? Natakot ka na matatalo? Leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermined and we are complying with all the directives by the impeachment court. Precisely, anong kulang ng process, sir? Sorry. Yung claim na underman, we never experienced that. I think it was one of the private prosecutors. Underman sila, kulang sa tao. Ang dami yun. 11 prosecutor. Ang problema kasi, puro kayo mga prosecutor ng mga congressmen.
Hindi kayo nakatikim ng trial kaya hindi nyo alam ang gagawin. Iniwan nyo sa mga private prosecutor. Nako. Yung firms that claim that. Pero kayo, enough yung tao ninyo. Correct. araw. So basically, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pre-marking sessions. No? We made some headway naman today. So hopefully, talagang umabot tayo sa schedule. But we're really looking at least siguro Thursday, no? Sa tingin namin. Dahil talaga, as we said, medyo marami talaga yung dokumento. Mukhang yung house, sir, nagsabi na malabo na this week. Then, may possibility mo na hanggang next week, sir? Hindi namin din-discount yung possibility, pero sa ngayon, pinipilit naman talaga natin na mapabilis at matapos, no? Ma-expedited proseso. In fact, just earlier this afternoon, in-announce na rin ng clerk of court, I'm sure upon consulting both the defense and the prosecution, that pati yung Article 2, kasi ngayon isang table lang yung marking ng Article 2, magiging dalawang table na, no, for tomorrow. So that should help expedite the process. Siguro just to add to what Mike said, no, yung ginagawa nating activity ngayon, which is the pre-marking of evidence, ang objective natin dito, kailangan maintindihan ng mga nanonood, is really to expedite the proceedings and not to cause further delays. So although it's appearing that it's taking time, that remains to be objective of this activity. Pero attorney, sabi po ng prosecution, cause of delay daw po sa marking of exhibits, yung defense team dahil kulang daw po sa lawyers yung reactions. Actually, I was there personally, and the opposite is true. The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis ito kasi hindi naman sila nagpa-participate po. So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to the private prosecutor. Alam mo kung bakit umaalis sila, Duarte? Hindi niya alam no gagawin eh. Hey, mga kupal talaga kayo. Magaling lang kayo, congressman, magaling lang kayo kumuha ng pera ng AKAP, AX. Hindi kayo marunong magpresenta ng ebidensya sa korte. Kaya umaalis. Iniiwan na lang yung mga tinatawag na mga private prosecutors. Yung mga abogado na privado na kinuha nila. Ay, nako. Who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermined and we are complying with all the directives by the impeachment. Precisely, anong kulang ng process, sir? Sorry. Yung claim na undermanned, we never experienced Underman sila. Kulang-kulang tao nila. that. I think it was one of the private prosecutors, yung firms that claimed that. Pero kayo, enough yung tao ninyo. Correct. Yeah. Prosec is enough din. The point is, the defense really is willing to adjust, no? Kung ano man yung kinakailangan to expedite. And we have been doing that. Katulad nung ngayon na sinabi na tomorrow magkakaroon ng dalawang table na finally yung Article 2, we're okay with it. Wala tayong problema doon. Because like we said, we're not here to delay anything. Diba? Ang kailangan lang po talagang maintindihan ng tao, katulad ng sabi ni Attorney Mark, is itong marking is significant for an orderly conduct of the trial itself. Pero hindi ko kayo kulang ng tao, sir. Hindi po kami kulang ng tao. In fact, we're able to adjust all the time. Yung Tama isa- ka, Karudeng Ano Kamar, mga magaling sila forms na magnakaw. Sinasabi ng Prosec, ayaw niyo raw po pumayag, sir. Well, meron kaming way of marking, hindi ba? And I think that's well within the prerogative of the defense, how we want our documents to be marked. Galing na To give you an example, a very concrete example, kanina may insidente na may isang may document ang Bring it prosecution, may document ang defense. Reportedly, it's the same document, obviously, pero kulang ng isang page yung version ng prosecution. So, doon namin gustong ipakita kung bakit kailangan minamark namin yung sarili naming ebidensya. Kasi even if it's supposedly the same document, kulang ng isang page yung sa prosecution. Sa amin, meron kami ng page na yun. So, importante rin yun talaga. No? Ibig sabihin, nandadaya sa ebidensya ang sila ni Luistro. Magsumite sila ng mga dokumento, kulang-kulang pahina. Tinatago, pinupuksi. Na para sa amin, mamarkahan namin yung sarili naming dokumento. I don't know if Attorney CJ would also like to add on to that. So if
a document has the markings. If we're supposed to be bringing home our documents. So we don't want the documents bearing the marking to be with the prosecution demand, diba? So we also have documents that have bear the different annotations. So paano pag ganun? Ang gusto kasi ng prosecution is that all their documents be marked. Paano naman kami? Diba, nasa kanila lang yung documents. This is not different from regular trial. The parties always have the option to mark their own documents. The court never says no to that. This is just an administrative matter. And in fact, pag pumunta sa trial, bibilis to. Kasi pwede namin sabihin, yung exhibit, for example lang, exhibit 1-A namin, kami na maglalabas. Hindi na namin hingin sa kanila. Tapos sabihin nila, hindi namin nadala. Sorry. Diba? So for the defense, hindi ko option yun. Hindi ko sabi lang isa ang markahan na lang. Hindi po option because as we said, like for example, a very concrete example nga this morning is nagkaroon ng discrepancy yung document namin sa document nila kahit na iisa lang, no? Yung sa itsura, iisa lang yung dokumento, but when you turn the page, nagkulang ng isang page yung sa kanila. And we're not faulting the prosecution. We're just saying that yun yung reality. That's why kami Nagtatago sila ng page. Kinatabi na para mandaya sa ebidensya. we prefer that we mark our own pieces of evidence. Can you walk us through the process? Paano po kung Thursday kayo matapos? Di ba Thursday din po, attorney, yung pre-trial order submission? Yes. Actually, that is something, the pre-trial order is something that will come from the clerk of court, not from the defense nor the prosecution. No? So, yun po yung proseso para maintindihan din tayo ng ating mga kababayan. So, after na po ng marking, dahil nakapag-submit na po kami doon sa stipulation of facts, yung comments namin doon, dahil tapos na rin po, na-maintain na yung mga witnesses, marking na lang po ang ginagawa natin sa ngayon. No? Pagkatapos po ng marking, mag-i-issue po ng pre-trial order ang clerk of court. Well, the impeachment court really ang mag-i-issue ng pre-trial order. So, yun ang aabangan natin. Yun ang next step po nito. Ngayon, kung aabot siya sa Thursday, I think that's best directed to the impeachment court. Kasi hindi rin po namin alam. Pero masasabi ko sa inyo na ito'y pinag-uusapan rin namin ni Sec Bantug for the past few days kung paano mangyayari yun na aabot yung pre-trial order. Masasabi ko natin atrasado na yung timeline ni Sir at yung possibility na hindi umabot ng July 6 yung umpisa ng trial? Hindi naman, because as per schedule, hanggang June 25 naman talaga yung pre-trial conference, di ba? So, it's just a matter of malalabas ba yung pre-trial order o hindi. Dahil once mailabas yung pre-trial order, again, para rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, kailangan din pong magkomento ng bawat panig doon sa pre-trial order na yon, which kakailanganin namin ng akmang panahon upang gawin yon. So, this is something that is being discussed, not just between or within the defense, being discussed even with Secretary Bantug. So, ano lang po yun? Abangan na lang po natin siguro. Balikan po sa Articles 1 and 2 ngayon, gaano kalayo na yung progress natin sa marking? Well, we're making progress. As we said, it's 4,000 documents on one side, another 4,000 on the other side. So marami talaga. Nag-iiba-iba per marking table dahil iba-iba siyempre yung pace. But I would say significant naman na meron na tayong nagawa since Thursday last week. Nakalahati na, sir. Siguro, Di pa po tapos? hindi pa Sir, tapos. yung hiningi po kasi extension ng prosecution will be until Saturday. Gusto po nila na may pre-trial conference pa rin by Friday and Saturday. Is this a position that the defense also shares? Like we said, the defense will always adjust. So kung ano man ang kinakailangan, handa naman tayong pumasok kahit Sabado. But also that's something that they never discussed with us. I just like they're talking through you guys. So all these things we have been open with them, but the prosecutor always talks to you guys. So this is the first time that we're hearing about this. Siguro to add to that, the defense is committed to expedite, to do everything in our power to really expedite the case as well. And so far, lahat naman ng binibigyan ng instruction ng impeachment court, we faithfully comply and we really do the best of our ability. Balikan ko lang yung sinabi niyo, attorney, na hindi uma-attend, mag-attendance lang yung mga public prosecutor at umaalis na sila. Ito ba ay nakakadagdag sa pagkadinamumog at natatagalan yung PPC? Well, personally, para sa akin, it will contribute kung nandun sila. Kasi they will have added manpower
Pero siguro, it's best left to their discretion kung how they would perform in this part of the process. Sir, on your side, confident naman po kayo sa Thursday na matatapos ninyo ito? We don't know because ang nangyayari kasi ngayon, that's why ayaw namin magbigay ng definite timeline. It's also unfair to give a definite timeline kasi halinhinan yan eh, di ba? Prosecution will present their documentation to a certain number and then kami naman. No? At yun naman eh, napag-usapan. So, we really don't know. It will depend on the pace. It will depend from one marking station to another kung ano din yung pace. It will also depend on the article. Maaring mas maraming dokumento yung Article 1 kaysa sa Article 2, so it really depends naman po. Sir, would you say hindrance yung hindi pagiging present the whole day ng public prosecution sa pre-trial proceedings? I wouldn't say that. Yung 4,000 documents for the Article 1, sir, nakakailang libo na po kayong namarkahan? We cannot give an exact number because as you saw earlier, I was in one station. Yung ibang lawyers namin were also in other stations. Hindi pa kami nagkano. Let's not give rough estimates, sir, because it might be misleading, no? What we will just say is we are trying our best to expedite proceedings. Pero nakalahati na, sir, doon sa 4,000? It depends kasi, sir, kasi naghati-hati nga kami. That's why, again, sir, I would like to, again, reiterate our position that we will not give any rough estimates. So, at this ano point. ulit yung solusyon ng Senate Secretary sa inyo para pumilis? Tomorrow, dadagdagan ng, yung Article 2 kasi isang marking station lang sa ngayon, no? So tomorrow, ang plano po ng Senate Secretary at in consultation naman with the defense and the prosecution is magdadagdag ng isa pang table, isa pang station. Ibig sabihin, yung dokumento, imbis na isang group lang ang nagmamark, magiging dalawang grupo. So pwedeng hatiin ngayon yung mga dokumento, mas bibilis, hindi ba? So for example now, 3 yung tables para sa Article 1. Ang plano talaga dapat is Article 2 and Article 1, tagalawang table. Kaso lang ang prosecution ang ayaw ng dalawang table para sa Article 2. Pinag-usapan niya ni Attorney Lorna and Attorney Sheila, pero pumayag ng isang firm kasi hindi daw nila kaya manpower. Kaya hindi ko alam kung saan nanggagaling itong kami ang Saan pinagmamayabang ni Luis Kada Pro? table may prosec at defense, tama po ba? at secretary. Pero walang congressmen na lawyers na sumasali at Wala po. private prosecutor. Wala pong nagmamark na Congress, na public prosecutor. Simula po ba yung pre-trial day 1, wala na pong public prosecutors Sa marking, sa market? wala. I would like to siguro let's not make a big fuss out of it, no, because it's also within the prerogative of the prosecution kung sinong magmamark. So I beg your indulgence. Let's not make a big issue about that. Let's just stick to the issue, which is the marking. And in terms of the marking, ginagawa naman ng dalawang panig kung anong kaya para ma-expedite ito. Pero sir, what's the difference kung wari public prosecutor na dito compared sa kung nandiyan din yung private? I don't see any difference. Last po, yung July 6 po na pag-uusapan nyo rin na pwedeng i-adjust. I mean, with the... I don't want to preempt the impeachment court. That will have to come from the impeachment court. Kasi ang impeachment court po ang lalabas ng calendar. So, of course, kami matatanong. So, kung matanong naman tayo, we will just come to an agreement with all the parties concerned, meaning prosecution and the impeachment court. Sir, Saka siguro to add, in the interest of fairness, para maintindihan lang din ng mga nanonood kung ano yung nangyayari. It's not just the defense lang naman, or it's just not just the prosecution. It's both sides na marami talagang dokumento. No, wala namang nagdo-dominate, so to speak, nung pre-marking. Binibigyan naman ng parehong sides ng pagkakataon para mag-marka ng mga dokumento. Sir, sorry, sabi niyo open kayo na possible na hanggang next week pa itong pre-trial conference. Pag hindi pinatapos ng Thursday, can we see delayed na yung timeline niyo? Kasi hanggang 25 No, again, the timeline is given by the impeachment court. So it will depend on the impeachment court. I don't want to say delay or something because we are causing, issues na wala naman pa sa ngayon. No? So let's not do that. Ang sa akin, we're working on expediting everything. Ngayon, kung mag-extend man, then we're happy to adjust. No? Kasi ang gusto lang talaga natin ay matapos ang proseso. Sumusunod lang po tayo sa proseso. But I really hope mga kaibigan natin sa media that we do not use the word delay kaagad, lalong-lalo na hindi pa nangyayari. At for the part of the defense, kung ano yung proposed measures natin to expedite yung pre-trial? Yun po yun. It's damihan ang stations at napakinggan naman kami. And from both sides, yun naman talaga ang hinihingi. No? Ito, para maintindihan niya, anong gusto na pinag-usapan nila? Kasi ganito. Lumalabas po ngayon ang bagal ng pagmamarka ng ebidensya. Ang ebidensya ng prosecution,
at saka ebidensya ng depensa. Ang pagbabagal po ay ganito. Nung tiningnan ko po, ang dokumento na ipipresenta nila ni Jinky Luistro ay dito, titignan ko yung mga dokumento nila. Ang exhibit nila, 276 na dokumento. Sa prosecution lang yan. Sa kanila na presenta nila laban kay Sara Duterte. So ngayon, ang depensa naman kay Sara Duterte ay 248. Yan po. Ang ebidensya naman ni Sara, 248. So, bibigyan ko kayo ng ideya kung paano yan ang mga ebidensya na yung pinipresenta. At saka pinipresenta po lahat ng mga exhibit sa pamamagitan ng mga testigo. Walang dokumento o exhibits na maaring tatanggaping ebidensya kung walang testigo na magsasalita para sa mga exhibits na yan. Maliban na lamang kung ito during the pre-trial ay mag-agree na sila na admitted na ang ebidensya. Saka pa lang pwede admit kahit wala ng testigo. Kaya sa totoo lang, kung ako naman ang tanungin nito, kung ako mag-propose nito, ang testigo kasi ang testigo ng prosecution ay 51 witnesses sila. Tapos ang si Sara naman ay ilan ang testigo niya? 97 witnesses. Sa 51 witnesses ng ipresenta nila ni Luistro, yung lahat ng 51 na yun ay kinuha na rin na testigo ng mga kampo ni Sara. Kagaya na halimbawa kay Trillanes, ipapaupuin si Trillanes ng mga grupo ni Luistro. Pagkatapos niyan, mag-cross-exam siya. Pagdating naman sa panahon na si Sara na magpresenta ng ebidensya, iupo din nila si Trillanes at tatanungin nila. Pero this time, kung si Trillanes ay testigo laban kay Sara, ang mangyayari ng mga tanong ng abogado ni Sara ay hindi po siya tinatag na presentasyon na bilang direct examination or direct ang mga testimonya nila. Kundi, parang cross-examination. Gawin nilang testigo si Trillanes pero para tanungin at sitahin. Yan ang pagkakaiba. Yung si Trillanes, pagdating kay Luistro, presenta nila yung mga kikilalanin ni Trillanes, yung mga bank accounts na sinasabi niya, lahat-lahat ng dokumento sinasabi niya. Pagdating naman sa prosecution, sa defense ay iupo rin ni Trillanes para tatanungin ng mga sariling tanong nila laban kay Trillanes. Ngayon, magtatanong kayo. Hindi ba pwede naman yan na ang lahat ng itatanong nila ni Sara, kung sila na ang time na nila magpresenta ng ebidensya, itanong na lang nila kaagad kung inuupo si Trillanes ng grupo ni Luistro? May option sila ni Sara Duterte na itanong yan during the cross-examination. May option din na hindi itatanong kasi ginawa na nilang testigo. Kung ako naman tanongin nyo, ano ang gagawin ko? Para tactical ang galaw ko at strategy, hindi ko itatanong sa umpisa ng trial ang aking mga dapat itanong. Aantayin ko yan sa kung ako na depensa ang magsisimula. Ganoon lang po. Yan po ang mga magagaling na abogado. Ang ikalawang bagay kung bakit na-stress itong grupo ni Luistro, nagreklamo, ay yung hindi nila ma-anticipate, hindi nila masagot, hindi nila maunawaan. Bakit? Ang lahat ng testigo ni Luistro laban kay Sara ay ginamit ni Sara na testigo niya rin. Tingnan niyo po, 51 po ang testigo na ipresenta nila ni Luistro. Base po ito sa pre-trial brief na sinulat nila, na sinumite nila. Pero pagdating kay Sara, ang kanyang testigo na isusumite ay 97 witnesses. Sa 97 po, kasama po dyan ang 51 na testigo ni Luistro.
Ano ba yan? Kung nakaintindi ka ng abogasiya, nakaintindi ka ng trial, kailangan lang, ang gumagawa lang nito po yung mga matalinong abogado. Hindi po yung nagagawa ng mga kagaya ni Luistro, kagaya ni Ridon. Mga mahinang abogado naman kasi. So ngayon, dito sila nagtataka. Bakit kaya ginamit nila? Nabit testigo ang aming testigo. O, ano naisip mo? Ikaw, Virgilio Bergonya. Panay ka ng utot mo. Anong, pakibanggit yan, antayin ko sa sagot mo. Ano sa palagay ninyo? O kayo naman, magsalita kayo. Ano sa palagay ninyo? Bakit ginamit ni Sara na testigo ang testigo laban sa kanya? Ang tawag namin dyan, smart move niyan. Kagaya rin po ng may kaso akong hinawakan drugs case. Panahon ni Duterte na drugs case. Ang aking client, hinuli ng pulis, lahat ng ebidensya ni sinabit ng kalaban, laban sa aking client, ay ginawa ko ring ebidensya. Bakit? Ito po, example. Halimbawa, nagsumiti ng dokumento na inventory receipt ang prosecution o fiscal laban sa client ko na sa drugs case. Ang inventaryo, nagpapakita doon kung babasahin mo, nagpapakita doon kung ano mga shabu na kuha sa client ko. Pero may nakita akong depekto. Ang unang depekto kinakita ko ay pinapirma nilang client ko sa inventaryo. Ano bang meron dyan? Ginamit ko kagad na ebidensya ko. Bakit? Anong patunayan ko? Ebidensya ng kalaban yan, di ba? Ginamit ko yun na ebidensya ko para sa aking client at napa-acquit kong client ko. Bakit? Yung inventaryo na yun na ebidensya ng kalaban, nakita ko na ang pangalan ng aking client na akusado ay pumirma pa doon. Nanalo ako dahil doon lang. Bakit? Ang nangyari, nagiging extrajudicial confession, inaamin niya na nakuha sa kanya yung bawal yan sa konstitusyon. Bawal yan gawin na labas ng korte. Bawal yan dapat ang extrajudicial confession ay dapat may partisipasyon ng abogado ng akusado. Pag umamin siya kung ano sala niya, dapat may abogado siya na katabi para maggabay sa kanya kung ano mga karapatan niya na sinasantabi niya para umamin. Kasama na dyan siyempre karapatan na huwag magsalita. The right to remain silent. So nakita na ninyo, dahil nakita ko, sa inventaryo pa lamang, pinapirma ang aking client na parang tinanggap niya yung nilista sa inventaryo ng mga shabu ay nakuha sa kanya, pumirma pa siya. Panalo ako dun. Kasi bakit illegal lang ginawa ng pulis? At dahil, bakit illegal? Kasi pinirmahan yun na wala sa katabi niya, wala sa tabi niya ang kanyang abogado. Sa ganun lang natalo. Panalo ako sa ganun pa lang. Ang sinasabi po sa ating konstitusyon, basta may mga ebidensya na kinuha na may paglabag sa batas, ang pamamaraan ng pagkuha, ang tawag dyan ay hindi na matatanggap na ebidensya. Ang tawag namin dyan ay fruits of the poisonous tree. So, kung ganon, ibalik natin kay Trillanes. Si Trillanes po, tumistigo siya, napanood naman natin, na sinabi niya na nakakuha siya ng dokumento ng bank accounts ni Duterte at saka ni Duterte at saka ni Sara, saka ni Pulong, saka ni Basti. At ang sabi niya, nanggaling po daw yung kay John de Mesa na nagbigay sa kanya. Nung pumunta daw siya sa Davao City, may tumawag sa kanya, binigay sa kanya yung dokumento na yun. Tumistigo si Trillanes sa Committee on Justice. Aba, tuwag-tuwa naman yung mga kalaban ni Sara, lalo na si Terry Ridon, na si alias Cookie. Pero ako tanungin mo, para siya si Mr. Bean ng Pilipinas. Tuwang-tuwa naman si Luistro. Tuwang-tuwa din si Shilyok, no?
Tuwang-tuwa din sa Dilima. Alam mo, ang nangyari dito, tuwang-tuwa sila kasi nagsalita si Trillanes na meron siya mga records ng bank accounts ni Duterte tsaka ni Sara. At pinagmamayabang niya ito. Chinik pa niya counter sa records ng AMLAC. At sumigo pa. At sinabi niya, nakuha niya kay Mr. John de Mesa. Ito na ngayon ang problema nila ni Luistro. Papasok po ngayon ang batas. Ang lahat na mga ebidensya na nakuha sa pamamagitan ng paglabag sa batas ay hindi matatanggap na ebidensya. At yan nga! Patay kayo. Diyan pa lang sa tinatangyan. Bakit hindi matanggap na ebidensya? Kasi po, nilabag ni Trillanes ang Republic Act 1405 sa pagkuha ng mga bank accounts. Kung totoo man yan. Sabihin na natin totoo. Nilabag niya ang Republic Act 1405. Nakasaad po sa 1405 na batas, tanging utos lamang ng korte ang makapagpabukas at makakuha ng detalye ng bank account ng tao. At sa pamamagitan ng pag-justify na iyon ay gagamitin sa kung ano mang kaso, kasama na ang kaso ng impeachment. Inong time na yun, 10 years ago, pag kinuha doon ni Trillanes. Ito naman si Percy Sindanya nga, ayoko naman, nakakahiya naman kay Percy. Percy, hindi kita lalaitin kay kung PWD ka. You're a person with disability. Siyempre, na-stroke pala siya. So, pasensya na. Ang nagyabang pa si Percy Sindanya, hindi Percy Lapid na client ko na pinanalo ko lahat ng kaso niya. Nagyabang pa siya, nag-deposito pa siya sa BPI account ko ni Duterte at ni Sara. Alright, ito na ngayon tanungin natin. Ano ngayon ang mangyayari sa ebidensya na pinresenta ni Trillanes? At ginagamit na ngayon ni Sara na testigo si Trillanes. Gagamitin pa niyang testigo si Madriaga para tanungin si Trillanes, saan mo nakuha yan? Kay John de Mesa. Saan si John de Mesa? Hindi ko na makita. So ngayon, alam mo ba ang Republic Act 1405? Tatanong kay Trillanes. Oh, of course, dapat alam niya. Kasi ignorance of the law excuses no one. Nakalagay sa 1405, walang sinuman ang pwede kumuha ng records ng mga bangko ng mga tao. So bakit ka nakuha? Ano ibig sabihin? Walang ibang dela, kundi meron ka bang utos ng korte na bibigyan ka ng kopya ng mga bank accounts ng mga Duterte? Yan ang tanong. Wala siya may pakita. Pagkatapos niyan, natanong na yan. Mag-move ka agad dyan ang mga abogado ni Duterte. Si Sara. Your Honor, the bank account supposedly presented by Trillanes came from illegal means. If it came from illegal means, hindi na po matatanggap na ebidensya yan because it violated the law when it was taken. Any evidence taken by means of violating the laws of the Philippines will render the evidence gotten as fruits of the poisonous tree that cannot be admitted in any proceeding or for any purpose. Hindi siya pwede tanggaping ebidensya. So talo na naman kayo. Sinasample ko lang yan kung bakit si Sara Duterte kinukuha niya rin testigo, ang mga testigo ng nila ni Luistro. Ganon din si Madriaga kukunin. Ipa-confirm ka Madriaga na wala siyang ibinigay na delivery, papunta kay Sara, kundi papunta lang kay sa mayor ng Laguna. Papunta lamang kay Atty. Ryan Kilala. Papunta lamang kay Santiago Family. At papunta kay Raymond Monsayak na abogado naman ni Duterte sa kanyang ngayon abogado. Kaklase niya sa San Sebastian. So nakita niyo lang gano'n. Let us look at that not as an, sabihin natin, yung hindi ka, wala kang kinikilingan. Tingnan mo lang yung isang pangyayari.
yan pong una nakikita ko na talo na kagad ang opposite. Ang mga sila ni Luistro. Kaya nga ano sila nag-meeting sila, putang ina, bakit ginamit ebidensya yung ating ebidensya? Bakit ginamit ang testigo ang ating testigo? Ganun po. Lahat-lahat yung gagamitin. So nakita nyo na? Yan ang dahilan ko bakit hindi na sila sumisipot. Iniiwanan nila ang mga kulang-kulang pa. Ibig sabihin, kulang po ang nag-volunteer ng mga abogado sa kanila. Ibig sabihin po, mas marami ang hindi naniniwala sa laban nila kay Sara. Kasi kung naniwala, maraming abogado niyan mag-volunteer na tutulong. Kukunti lang eh. Okay? So, at least yan lang naman ang aking puntos dito. Ipinag-iwanan ko lang sa'yo. Ngayon, pag-usapan natin, 51 ang testigo ng prosecution. Your Honor, sa nakaraan sa impeachment trial ni Erap at saka ni Corona, ilang testigo kada araw na presenta nila? Your Honors, tingnan mo history. Isang testigo, isang araw. Kasi ang trial nila tuwing hapon lang. Aabot yan hanggang alas 5, alas 6. Yung isang testigo, mahaba tanong, maraming tanong, isa lang. Kung 51 witnesses, meron ang prosecution. Kailangan na 51 days? Ang hearing lang namang 3 araw lang sa isang linggo, ang hearing ng impeachment court. Kasi ibang trabaho nila, wala sila gagamitin lang sa pagsagawa ng batas. So nakita nyo ng problema. So 51 divided by, sabi mo, divided by 3. Ilang linggo kaya? So 48 times 3 is 16 times 3, 48. So 48, 16 weeks na. Aabutin pa ito ng 20 weeks. Ngayon, sa ano lang yan? Sa prosecutor lang yan. Mang depensa pa, 97 witnesses. 97 divided by 3. That is equal to 32.1. So 33 days, 33 weeks. Ang isang taon po, 52 weeks. So 32 plus 20, 52. Mahigit isang taon na trial ito. Na-analyze ko na. Mahigit isang taon na trial ang mangyari nito. So with this, wala nang gana ang tao niyan makinig. Tapos, magagaling pang mga abogado. Dito pala nakita na natin ang galing eh. Nagtataka ka bakit ang lahat ng testigo na ginamit laban sa kanila? Ang iniisip mo kasi bin recommendor, 51 days, wala pang 2 months, ay yung akala mo araw-araw, pati Sabado, Linggo may trial. Wala po. 3 araw lang po ang trial sa kada linggo. Tapos tuwing hapon lang ang hearing. Tapos kung tuwing hapon, ibig sabihin sa isang linggo, 3 testigo lang maipepresenta nila. So kung 3 testigo, divided by mo ang 3, ang 51 divided by 3. So 48 divided by 3, that is 16. So may natitira kang 3. 17 days, 17 weeks. Kung 17 weeks, ilang buwan yan? 4 na linggo ang isang buwan. So, 16 na lang, divided by 4. 4 months. Sa parang prosecutor, 4 months na. Ano ngayon? Mag-upisa sila July. July, August, September, October. October pa lang matatapos ang presentasyon ng prosecutor. Pagkatapos yan, magpipresenta man depensa. 97. How many weeks are there in 97 if each week has 3 witnesses to be presented? I-divided by 3 mo 97. That is equivalent to 32. Sabi mo 32 na lang. So 32 weeks. Divided by 4 ang 32. 8 months. 8 months plus 4 months. 12 months. Isang taon mahigit ang hearing matatapos. Wala nang gana ang mga citizen manood.
So, nakita nyo ng analysis, I'm just presenting to you my logical and very fair assessment of what is happening. Pinakita ko sa inyo kung paano bibimbahin ng mga abogado ng depensa ang mga hindi abogado, mga testigo ni Luistro. Kay Trillanes pa lang, pinakita ko na sa inyo kung paano matutumbay. Kay Madriaga, o iba pa. Okay, hanggang dyan lang tayo at magandang gabi po sa inyong lahat. Si Elitide, Grace Line, okay na po. Ben Reclamador, sa magandang gabi po. Kay Hen Talibino, sa dami siguro ng kabulastugan. Ay, opinion mo na lang po yan. Wala po tayong wala pang ebidensya sila ipakita laban kay Sara. Tingnan natin sa trial. So, si Camille Lodi. So, ibig sabihin kung lalampas ng February 6 ang trial, null and void na kasi mahigit 1 year na. Sinabi mo pa. So, thank you sir. Your blog is very informative. Binibigay ko lang sa inyo talaga ang totoong pangyayari. Kasi ako, na-analyze ko na yan dahil po ako i-trial lawyer. Si Bombi, dyan na lang sa trial na yan, mauubos na. Nako, mag-eleksyon lang, hindi pa matapos ang impeachment na to. So, sino pang iba? Si Shatik, ang mga lawyer na kalaban ni BP Sara, hindi daw trial lawyer. Hindi nga trial lawyers. Ang problema ko, puro mga tawag ko corporate lawyers, mga abogado de la mesa. So, Ben Reclamador, sa ordinaryo na korte, hindi po, sa Senate po, hindi po pwede ang Sabado-Linggo. At 3 araw lang sila sa isang linggo. Sana bilisan nila. Gawin nila 5 araw isang linggo para medyo mabilis. Tapos si Higre Rimbulat. Higer pala. Para ma-encounter check nila ang testigo ng House. Tama. So, Bombi, maayong gabi po, Dr. To, shout out from Valencia, Bukidnon. Maayong gabi sa Valencia, Bukidnon. Nada si Kuya Willie, Engineer Willie, Gomez, yung number 3 sa board exam sa electrical engineering, professor ko sa Mindanao State University. At ang pinagyayabang ko dyan, kumuha ako ng engineering mathematics. 1.0 ang grado ko kay Engineer Willie Gomez. Alam mo mga brad ko sa Alcotans, ngayon lang ako magsasabi sa inyo, ang lahat po na exam na binigay ni Kuya Willie, kung tawagin natin, lahat po yan na perfect ko. Ganun po ako kagaling sa math. So, Ray Osorio, walang alam naman talaga si Luistro. Si Karig Kumar, mapya kagabi, kaharo din Kumar. Ayun sa ala, panahon ni BBM, maraming yumaman na sa gobyerno, lalo na si BBM at Romualdez. Si Atik, mga lawyer ni BP Sara, may mga bata, siguro mga 40 years old lang. Kumpara sa kalaban ng 16 senior citizen na niriregla pa. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ako po ay magbumubuon sa isa pang topic. May ginawa lang kasi ako ng mga pleadings para naman sa hanap buhay ko, para mabuhay naman ako. Maraming salamat. Magandang gabi po. Miss Rachel Gustelo, good evening. Dr. Toto Kausing, kaya natin to. Daw mga clown sila sa ginhimo nila, sadya nila ang mahuyan ng mga bubo nga abogado, pol, pakitang sikat lang nila sila dila abi nila madala nila sa sa gulpi de gulat ang mga lawyers ni Sara. BBS Las Vegas, kung sa basketball parang mga NBA player ang PBA. O kung sa basketball, NBA players ang mga abogado ni Sara. Ang mga abogado ni Luis puro PBA. Hanggang dyan na lang, maraming salamat po. At least na-inform kayo kung paano nabigyan kayo ng idea kung paano tatakbo ang trial na to. Maraming salamat po. Sunod po, si Digong Duterte pag-usapan natin. Balik po kayo.